Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Medyo maraming mga nagsibati na nung nakaraan pero ang pagkaalam ko po, ang Father's Day ay every third Sunday of June. Kaya bukas po talaga yon. Kaya bagaman hindi pa rin, kaya lamang ito na yung pagkakataon na yung lingkod po ay makabati sa lahat ng tatay, sa lahat ng lolo. Nasip po na tumayo nga po yung mga tatay. Tumayo po para naman magkaroon ako ng pagbati. Maging doon sa nasa mga tahanan. Kung kayo pinaririyan, ako po sa ngalan, on behalf ng mga tatay, ay bumabati sa inyo lahat sa patuloy na pagpili sa inyo ng Diyos upang ang kanyang kalooban sa bawat pamilya ay magkaroon ng kaganapan. Muli palakpakan natin Diyos sa buhay ng mga tatay. Salamat, makakaw po na po tayo. Siyempre po, yan ang mga tatay, yan ang mga nagtatagulog ng bawat tahanan. Kasi biblically speaking, tatay ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pangunahan ang bawat tahanan. Ano po? At yung nanay naman ay suporta sa ayon sa Biblia. Mga tatay, yan yung mga inaasahang dapat ay kumakalinga talaga. Kaya salamat sa mga tatay. Nagsasakripisyo at nagtitiis. Bagaman siyempre, wala namang perfecto. Wala kahit na sinong tatay, kahit siya ay anong pang kanyang katungkulan sa iglesia, ang masasabi natin perfecto. Pero siyempre, kung paano tayo tinignan ng Diyos lahat, hindi dahil sa ating mga kakulangan. Kasi kung tayo tinignan ng Diyos o tinitingnan ng Diyos sa ating mga kakulangan, walang magiging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya ganun din tayo. Bagaman ang lahat ng mga tatay ay walang perfecto at may mga pagkukulang, pero siyempre hindi dahilan yan para sila ay patuloy nating pahalagahan, igalang, mahalin, at ibigay yung karapat-dapat na pagpapasalamat at pagkilala sa kanila. Hindi dahil sa ako'y tatay, kaya ako ito binabanggit. Ano po, hindi dahil sa ako ay tatay. Kundi sinasabi ko ito sapagkat marapat lamang sa lahat ng anak na yung kanilang tatay, lalo tigit sa panahon ito, ay magbigay naman kayo ng pagkilala sa inyong mga tatay. Diba? Hindi naman kayo makakarating sa inyong kalalagayan kung hindi dahil sa inyong mga tatay. Diba? May pagkukulang man yan. Siyempre, kung titingnan natin yung mga bagay na ginawa nila para sa inyo, ay sapat yan para sila'y pasalamatan at bigyan ng kasiyahan sa mga panahong nagdiriwang ng tulad nito. Siyempre, gawin din sa lahat ng mga nanay. Wala namang kayong perfectong asawa. Wala namang nanay na may perfectong asawa. Pero siyempre, yung buhay na itinalaga ng inyong asawa para sa inyo, para sa pamilya, na hanggang sa ngayon ay titiis, nagpapakahirap, nagsasakripisyo para sa future ninyo lahat, ay marapat-dapat lamang ng asawa ay magpahalaga sa kanyang asawang lalaki, ipahayag yung tinatawag na pagpapasalamat. Bagaman siyempre, given na meron tayong Ama sa langit na una sa lahat ang dapat nating laging pagpasalamatan. Hindi lamang sa panahon ng araw ng mga tatay, kundi sa buong panahon ng ating buhay. Kilala natin ating Diyos Ama at patuloy na siya ay ating pasalamatan. Alam niyo po, bagamat ito ay ating ipinanghihikayat sa mga anak, sa oras na ito at maging sa mga nanay, hinihikayat ng inyong ama ng mga tahanan ay pagpahayagan ninyo ng pag-ibig, ng pagpakilala, pagpapasalamat. Ang mensahe ngayong umaga ay kung paano pa rin malulubos natin ng mga tatay yung ating pagiging huwarang ama sa ating mga anak at yung ating pagiging huwarang haligi ng tahanan sa mga pamilya na pinagkatiwala sa atin. Ulitin ko, given na dapat talagang tayo ay nagbibigay ng parangal, pagkilala, pasasalamat sa ating mga tatay sa panahon ito. At sa mga tatay naman na narito, patuloy natin alalahanin. Yung sa umagang ito ay nais ng Diyos ay patuloy natin nakita kung paano tayo magiging karapat-dapat na pinagkatiwalaan ng Diyos na tagapanguna ng bawat pamilya na nasa sa ating pangangalaga. Alam niyo po, every time na ako ay naghahandog, yung tinatawag na nagsasagawa tayo ng child dedication, isa sa mga binabanggit ko ron lagi at hindi ko talaga kinakalimutan banggitin, yung sinasabi ko na maraming bata, kapag siya ay nagkakaisip na
yung nakakausap na siya, ng medyo nakakatuwa, yung pag tinanong mo na, anak o apo, ano gusto mo maging paglaki mo? Maraming bata ang sinasabi nila, gusto ko maging tulad ng nanay ko. Kung siya'y babae, di ba? Marami naman ng mga bata nagsasabi, gusto ko maging tulad ako ng tatay ko paglaki. Kasi ina-idol niya yung tatay niya eh. Yun ang gusto niya. Nasundan niya yung kung ano yung tatay niya. Kaya nagiging tanong ko tuloy ngayon sa mga tatay, every time na nga na nagde-dedicate tayo ng bata, paano kung ang anak mo, ang kanyang pangarap ay maging tulad mo? Ano kaya yung buhay na kanyang pupuntahan kapag sinundan ka niya? Siyempre tayo, makikita ngayon natin yung tinatawag na responsibility. Diba? Kasi kapag tayo ay ginagaya, kapag tayo ay sinusundan, siyempre mag-iingat tayo. Kasi baka mapahamak yung mga sumusunod sa atin. Alam niyo po sa akin buhay personal, maraming mga nasayang na pagkakataon na dapat ay nagawa ko para sa ikabubuti ng aking pamilya. Bagaman ako'y nagsikap na, pero marami pa rin. Kasi nga, limitado ang aking kakayanan bilang tao. Mga bagay na na-miss ko at nalulungkot ako kasi na dapat noon pa ay nagawa ko na para sa aking mga anak. Pero siyempre, hindi tayo pwedeng mabuhay dun sa mga kakulangan natin nung nakaraan. Hindi tayo pwedeng mabuhay o itali ng mga pangyayaring pangit sa ating buhay. Laging merong bagong opportunity. Lagi tayong merong pagkakataon para yung nakita natin kakulangan ay mapunuan natin sa ngayon. Kasi buhay pa naman tayo. Diba? Marami tayong bagay na pwedeng gawin. Marami pa rin pagkakataon ngayon para tayo maging mabuting tatay. Magawa natin yung bagay na hinihingi sa atin ng ating Diyos. Ang ating mga talata na sa liga ngayong umaga ay nakatala sa sinulat ni Apostol Pedro sa ikalawang aklat niya sa chapter 3 verses 9 to 11. Nais po na sa inyo. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ang sabi rito, ang payo ni Apostol Pedro, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Alam mo, napakaganda nung tinura ngayon ni Apostol Pablo. Kung ito ay talagang seryosohin natin o yung magiging emotional tayo. Yung bang yung maantig ka. Di ba? Kapag nga ikaw habang binabasa mo to, meron kang mga bagay na nasasaling, maiiyak ka. Di ba? Ganon ka-personal yung dating ng sinabi ng Apostol Pedro na sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, ito yung maging dapat na maging lakaran natin. Ano sabi rito? Very specific. Hindi natin alam ang ating buhay. Darating talagang tiyak ang pagkawasa o yung pagkagunaw ng mundo na naririto yung mawawala sa panahon walang nakakaalam. Hindi natin alam kung kailan darating. Kapag sinabing walang nakakaalam, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, makalawa, wala. Pero anong pinakamahalaga? Anong sabi? Ang payo sa atin, mamuhay tayo ng may kabanalan. Sikapin natin maging makadiyos. Alam niyo po sa umagang to, itong mga talata na binasa natin. Bagaman ito ay tumutukoy para sa lahat. Para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pero dahil nga tayo sa ngayon ay ang ating binibigyan din yung mga katatayan, nais natin na yung bigat ng responsibilidad o yung matinding pagsunod dito sa sinasabing ito'y dapat makita ng mga katatayan. Makita ng mga ama ng tahanan. Kasi nga po, bakit? Yung tinatawag na leadership by example, kapag ang isang tatay ay namumuhay ng may kabanalan at namumuhay ng makadiyos, nasusundan, di ba? Para bagang bibi na makasusunod, madali.
Kaya ito yung pinapaalala ng Diyos. Sa umagang to, para madali natin matandaan, magiging medyo makabago, moderno. Kumbaga sa panahon na ito yung computer generation na talagang moderno na lahat. So umagang to, may tatlong bagay na paalala sa mga tatay at syempre sa lahat. Pero pangunay sa mga tatay, yung tinatawag na modernong terminology na third generation. Sabihin nga po natin, third generation. Third generation fathers. O sa madalit sabi, pag pinaikse, 3G fathers. 3G fathers. 3G, ano yung tatlong G na dapat taglay ng mga katatayan? So bagang to, ang una sabi rito, para sa mga katatayan, we ought to be men of grace. Yung unang G, grace. Ang Biblia tumutukoy na napakaraming mga kataga patungkol doon sa biyaya. Yung grace na ating alam na nakatala sa Biblia. Pangunahin na, yung nakalagay sa Epeso na sinulat ni Apostol Pablo sa chapter 2, verse 8. Sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ang sabi rito, we ought to be men of grace para maranasan ng isang tao, ng isang tatay, yung tinatawag na habag o yung biyaya. Ang sabi rito, dapat ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ano ang ibig sabihin? Para sa isang tatay na dapat siya ay naligtas bunga ng biyaya, ito'y napakahalaga para sa isang pamilya na isang tatay taglay ang kaligtasan bunga ng pananampalataya na biyaya ng Diyos. Di ba nakalulungkot o nakatatakot na mayroong pamilya na ang mga tatay ay hindi tinatanggap pa si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba? Na ang kanilang inaakay ay pamilya na posibleng dahil sa kanyang kalalagayan ay mapatungo doon sa kung sa pupunta. Kasi maliwanag ang sinasabi ng Biblia, malibang maranasan natin yung biyaya ng kaligtasan bunga ng ating pananampalataya, wala tayong kaligtasan. Ano ang ibig sabihin dito? Dapat ang unang-unang makita sa patay, yung tinatawag na yung saved by grace. Paalala sa lahat, sa mga tatay na mga nasa tahanan, patuloy tayo na i-extend sa ating pamilya yung pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamagitan ng ating pangunguna. Yung tayo mismo ay makasama doon sa tinatawag na mga anak ng Diyos na niligtas niya. We ought to be men of grace. Yung una, saved by grace. Pangalawa, shaped by grace. Hindi sapat na tayo ay naligtas. Diba? Ano sabi dito sa Tito 2:11-12? Sapagkat nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa mga tao. Ibig sabihin, ito yung mga saved by grace. Ngayon, ipinapaalala ni Tito, eto ngayon, nadulot nyo na, naranasan nyo na, nahayag na sa inyo yung grace. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at dandaning makalaman. At ang sabi rito, mamuhay kayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Matapos tayong maligtas, bunga ng pananampalataya natin, tayo nagkaroon ng habag mula sa Diyos. Dapat yung habag na yan ay magkaroon ng refleksyon sa ating buhay. Ano sabi rito? Dapat hubugin tayo. Kung dati tayo ay hindi mapagpatawad, kung dati tayo ay maraming bagay na ginagawa na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, hindi rin katanggap-tanggap sa ating asawa, hindi katanggap-tanggap sa ating mga anak, hindi katanggap-tanggap sa iglesia, dapat nauhubog tayo ng biyaya ng kaligtasang tinanggap natin mula sa Diyos.
Ito'y seryosong mensahe, seryosong bagay na dapat na makita ng mga tatay. Dapat tayo hinuhubog. Pero siyempre, gaya na sinabi ko, tayo namin lahat ay mga buhay pa. Ako marami pang hinuhubog sa akin, pero salamat sa Diyos, binibigyan niya pa ako ng buhay. At ako may pagkakataon pa para yung grace na yun ay magkaroon ng kaganapan sa aking buhay. Siyempre, lahat tayo. Lahat tayo. Hindi naman kung ako'y pastor, kakulangan. Kasi ang tinutukoy ng Diyos, lahat tayo. We ought to be men of grace. Nasa ilalim nito, yung pangatlo, dapat seasoned by grace. Diba? Seasoned by grace. Pag sinabing seasoned by grace, veterano na yan. Experience. Na kapag ang pinag-usapan, halimbawa ikaw ay isang tatay na talagang seasoned by grace, dapat kapag kayo nagkasama-sama mga tatay, kita yung pagiging mature. Diba? Kitang-kita na ikaw ay talagang kinakikitaan ng tama na pangungusap. Yung mga pagpapasyang masasaligan. Diba? Ang sabi dito sa Colossus 4:6, sabi ko ulit Apostol Pablo, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ano ibig sabihin nito? Napakahalaga sa mga tatay. Mag-iingat tayo. Maging mature tayo sa ating mga sinasabi. Sa ating mga sinasalita. Kasi pwede itong gayahin, damputin, ng mga nakakarinig sa atin. Diba? Kaya napakahalaga. Napakahalaga na tayo ay sa ating pagsasalita, may mga nakikinig, yung sigurado tayo na sila'y makikinabang. Hindi ba yung kapag may pagpupulong, and then nagkaroon ka ng pagkakataon na ikay magbigay ng opinion, nung nagbigay ka ng opinion, nakagulo. Diba? May mga ganun eh. Na ang layunin ng kaisipan ay hindi para magbuo, kundi manggiba. Diba? May mga ganun. Kaya lamang hindi yun ang palatandaan na meron kang tinatawag na kapahayagan ng kaligtasang biyaya ng Diyos. Alam niyo ba, sabi nga, siyempre, yan ay laging paalala sa atin lahat. Kapag tayo ay kiniklaim natin na tayo naligtas na, bunga ng biyaya ng Diyos, dapat tayo binabago. At kapag nakikita natin sa ating buhay na yung pamamaraan ng ating simpleng pananalita ay nagdudulot ng hindi magandang bagay o bunga, tingnan natin ang ating sarili. Mga tatay, paano tayo magalit? Hindi naman natin sinasabing, huwag mong tutuwid yung mga anak. Hindi naman po pwedeng hindi kayo nagkakagalit minsan ng mag-asawa, nangyayari yan. Pero paano tayo nagbibitaw ng salita? Di ba? Paano tayo nagbibitaw ng salita? Sabi nga sa Biblia, yung malumanay na pagsasalita ay nakakawala ng galit. Eh baka walang galit yung kausap mo nung nagsalita ka, biglang nagalit. Di ba? Dapat maging mature tayo doon. Yung una, dapat we ought to be men of grace sa mga katatayan. Pangalawa, we ought to be men of growth. Sabihin natin, growth. Ang sabi rito, yung una, under itong men of growth. Growth, saan bagay? Ang sabi rito, growth in spirit. Anong pangako ng Diyos kapag tayo tinanggap natin siya at ito yung pinahayag ng Diyos Ama ng panahong ng ating Panginoon Jesus binautisman, bumaba ang Holy Spirit. At ang sabi rito, lahat ng mga tumanggap ay mayroong pinangakong Holy Spirit na ating tatanggapin at ito yung kung saan ay mag-guide sa atin sa mga bagay na hindi natin kaya. Ang sabi rito sa 2 Corinto 3:18, at ngayon, naalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Sa Ingles, meron tayong kanta nito, from glory to glory. Ano ibig sabihin? Yung Holy Spirit na nasa sa atin, hindi mangyari yung sinasabi sa Biblia na nag-grieve o nag-grieve.
dahil dun sa ating mga ginagawa. Na ang dapat mangyari sa atin ito yung dapat magbunga sa atin ng ating tinatawag na paglagong spiritual. Pag sinabing lumagong spiritual, ano ba yung bunga ng Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, love. Lahat ng iyan, napakahirap gawin. Yang love, bagaman yan ang napaka-popular ng salita. Binabanggit kahit kanino, kahit hindi love, sasabihin love niya. Kahit naman doon sa tunay na love, pag binabanggit natin, binabiolate pa rin natin. Pero ano sabi rito? Dahil sa Holy Spirit, yung love na yan, magagawa mo ng tunay. Sumunod ka lang sa Holy Spirit. Mahirap ibigin ang mga hindi kayo ibigin. Tama po ba yan? Yung bang ginawa mo na lahat, yung part mo, ginawa mo na lahat, pagkatapos gagawan ka pa rin ng maganda. Mahirap, kaya lang, hindi pwede tayo mag-react negatively. Yung Holy Spirit na nasa sayo o nasa sa atin, gamitin mo yan para kahit ginawan ka ng mga hindi ka ibigin mo pa. Diba? Napakahalaga nun. Ano ibig sabihin nun? Lumago tayo spiritually. Mga kapatayan, kasunod yung nanay, mga anak, lahat. Dapat ma-influensyahan tayo ng Holy Spirit. Huwag nag-grip ang Holy Spirit sa atin. Dapat ma-influensyahan tayo. Dapat siya ang nagkokontrol sa ating buhay. Kahit mahirap magtiis, magtitiis tayo. Kasi may bunga ang pagtitiis, sabi ng ating Diyos. Kinakailangan tayo na patuloy na lumago spiritually. Hindi dapat na nasa atin lang ang Holy Spirit. We ought to be men of growth. Pangalawa, growth saan? Yung kanina, growth in spirit. Ngayon, growth in scripture. Sukatin natin mga kapatid. Personal, huwag mo susukatin siyempre iba. Sukatin natin ating sarili. Simula nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Simula nung maranasan natin yung grace, yung salvation. Gaano ang inilago natin sa pagkaalam sa Scripture? Gaano ang inilago natin? Alam mo, di ba? Halos lahat ng panahon, lahat ng sinasabi na tayo ay magpasa ng salita ng Diyos. Tayo makinig ng pagpapahayag. Pero tanongin natin talaga ating sarili. Yung tunay na maging tapat tayo sa harap ng Diyos. Yung parang kinakausap tayo ngayon ng Diyos, kumusta ang ating paglagong pangsalita ng Diyos? Nasabi sa 1 Corinto 3:2, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon. Sabi niya, hindi yun yung mga bagong taga, spiritually speaking. Gatas ang binibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Sapagkat hindi nyo pa kaya yun noon. Subalit hanggang ngayon, hindi nyo pa kaya. Ito yung sabi ng Apostol Pablo Kumbaga sa ating direktahang pagsasalita, nung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, yun yung mga basic teachings. Mga basic na madali nating maunawaan, di ba? Madali lang, ang simple lamang. Na dapat tayo lumalim na sa matinding teaching. Pero sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, ang tagal ko na kayo naturuan ng mga basic. Hanggang ngayon, basic pa rin tayo. Si Apostol Pablo may sabi nun, at ito'y nakalulupot na nangyayari pa rin. Marami pa rin mga tatay. Basic teaching pa rin. Kapag lumalim, nadadapa. Kapag nakarinig ng malalim na katuruan, natatalisod. Sabi ni Apostol Pablo, hindi pa rin kaya umuya ng mga matitigas. Ano ibig sabihin nun? Ang tinutukoy dito, hindi po pwedeng, okay nung umpisa, baby ka pa, kapag tayo may baby, ang pag-aalaga, talagang halos alagain. Ganun lang, simple, baby. Pero pag tumanda na, parang hindi na magandang tingnan, nakatanda na, buhat-buhat pa. Ano tawag doon? Di ba pahirap na yun? Tama po ba mga kapatid? Practical yun, di ba? Ito yung pinag-usapan natin na ito yung realidad.
Yung bang ang sinasabi rito, kanino ba binibigay yung pagtutuwid? Sa sanggol? Kahit ang sanggol magkamali na magkamali, yan ba itutuwid mo? Hindi. Sino yung itutuwid mo? Yung mga nakaunawa, yung mga mature. Pero dahil nga doon sa hindi pa rin mature, pag ina-applyan mo ng pagtutuwid, nadadapa. Kaya ano ang sabi ng Apostol Pablo? Sabi rito sa Hebreos 5:12, dapat sana, mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ito, eksakto yun, no? Hindi ko na binanggit sa akin eh. Direct ang salita ng Diyos doon. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa rin ang inyong kaya. Alam niyo sa mga tatay sa tahanan, pangit na na ang nanay pa ang magpapakain sa inyo kasabay ng inyong mga anak na iniintindi ng turing ay parang sanggol. Hindi normal yun eh. Hindi normal sa tahanan. Bagaman siyempre natutuwa tayo na may mga anak na mas naunang nagmamature spiritually. May mga nanay na mas naunang nagmamature spiritually kaysa sa tatay. At least kahit paano yung mga tatay. Pero siyempre, ideally speaking, dapat tatay eh. Yun ang design ng Bible eh. Tatay ang tagapanguna eh. Diba? Ibig sabihin, mas naunang dapat sa loob ng tahanan ang tatay ang mature. Alam niya kung ano yung tama at mali, hindi dapat gawin at dapat gawin. Yun ang sign of maturity. Diba? Kaya sabi ko nga, hindi naman natin sinasabi na mo tayo may mga pagkukulang, nagkamali, hindi na tayo may kilalanin, bilang tatay, hindi na tayo pasasalamatan. Hindi, magkabukod yun. Ang sinasabi lamang natin, yung bang sa ginagawa ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating pamilya na pagkilala sa atin, pagsunod sa atin, pagpapahalaga sa atin, dapat maging maingat tayo. Makita natin yung tinatawag na kalooban ng Diyos sa pamilya. Alam niyo, wala nang pinakamasarap. Bago man sabi nga, yung perfect ay masarap na meron kayong maraming pera. Pero kapag ang pamilya nyo ay solid na solid, at ramdam mo yung kagalakan kahit medyo kinukulang sa pera, parang mas okay na eh. Kisa doon sa dami mong pera, nasa iyo na lahat ang pangailangan sa mundo, pero may problema ka sa pamilya. Diba? Ang hirap. Kaya doon tayo sa idea, ang pangako ng Diyos, gusto niya tayo pasaganahin. Yan ang pangako ng Diyos. Pero lumakad tayo na may katapatan sa Diyos. Kapag tayo nakakarinig ng ganitong mensahe, huwag natin titingnan ng ating kapwa. Huwag natin titingnan ng ating kapitbahay, ang ating kaibigan, ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating anak, magulang. Huwag natin titingnan. Kasi pag tinignan natin yung gano'n, para pag tingin natin, wala tayong kakulangan. Yung binabanggit ko lamang, meron tayo kanyang-kanyang level ng kakulangan patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahalaga yun. Kaya ang encouragement ni Peter sa 1 Peter 2:2-3, sabi rito, gaya ng sanggol kayong manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Diyos. Diba? Pinatutuhanan naman ni Apostol Pedro dito eh. Naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Naranasan natin yung kaligtasan na nagbubuhat sa Diyos bunga ng ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya lang sabi niya, lumago tayo spiritually. Yung sa pangalawa, sabi dito, we ought to be men of growth. Under nun, lumago tayo spiritually, lumago tayo sa salita ng Diyos, at yung pangatlo, growth in service. Lumago tayo doon sa tinatawag ng paglilingkod. Bagaman itong tanong ko, malimit na itong napapatunong eh. Pero salamat, alam niyo, pag titingnan ko yung ating mga kapatid, marami akong dinatnan dito sa church na parang katulad ko rin lang, regular attendee. Ganun lang, na-attend lang lang, pagkatapos kung Sabado, hindi, uwi na, ganun lang.
Pero marami na akong nakikita ngayon ng mga kapatid na talagang kasama sa service. Naglilikod. May bahagi sa gawain. May bahagi sa panguna sa pagtatuguyod ng iglesia. Hindi naman kinakailangan kang tagapangunay para ikay gumawa. Kahit hindi ka bilang miyembro, may bahagi ka kung paano mo gagampanan na yung bahagi bilang miyembro. Nakakatuwa na ginagawa natin yan. Pero siyempre, for the sake of this message, sabi natin, lumago tayo sa paglilingkod. Babalikan uli natin yung bata. Siyempre, kapag bata, hindi naman natin pwedeng asahan sa trabaho sa bahay. Kahit nga ang bata ay masipag, maggagawa siya. Di ba, ginagawa natin, pinipigil natin. Kasi hindi fitted pa sa kanya Pinipigil natin. Alam ko, bata pa. And then, maghuhugas ng plato. Di ang tendency nun, baka makabasag lang. Di ba? Inaano natin. Kaya encouragement pa rin sa atin para tayo magamit sa paglilingkod. Kapahayagan na tayo nagmamature. Nakakabahagi tayo sa gawain. Huwag tayo pumayag. Lalo tigit mga katatayan. Di ba? Nakalulungkot na maraming pagkakataon na may gawain ng mga katatayan. Talagang pinipiga mo pa para lamang makasama. Gawain na yun ng mga katatayan. Kaya ako binabanggit yung mga katatayan, kaya sinabi mo nga, mga tagapangunay. Di ba? Paano mo pangumunahan ang isang maliit na iyong pinalalagyan kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan o makasama sa panguna sa malaking gawain ng Diyos? Kaya encouragement sa lahat ng tatay. Madaling magtulak ng anak sa paglilingkod kapag kitang-kitang namumuna tayo sa paglilingkod. Diba? Kaya tuloy hindi tayo makapag-push ng ating anak kasi natatakot tayo na baka may sabihin sa atin ng ating anak. Pero pangunahan natin. Don't take negatively itong message. Kasi pag tinig natin ito negatively o against sa atin, hindi tayo lalago. Hindi tayo magmamature. Mananatili tayo sa hindi magandang pangunguna spiritually sa ating pamilya. Di ba? Huwag natin kalilimutan yung ating spiritual na paglago. Mahalaga yan. At kapag sinabing yung pinaalala ni Apostol Pablo na mamuhay tayo na may kabanalan, mamuhay tayo may buhay na makadiyos, hindi ang ibig sabihin nun ay, sige, pag ako'y may pagkakataon, sige, pag ako'y nakapagtrabaho na maganda-ganda, ako'y siguro magpo-full time na. O siguro pag ako'y nag-retire na, ako'y magpo-full time na. Every time na may panawagan ng Diyos, katulad ng mensaheng ganito, na tayo binabago, ang dapat na gawin natin, tumugon agad. Huwag natin i-delay. Ang sabi sa Mawigaan 24:30 hanggang 34, sabi rito, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha kong magandang aral. Itong nagkukwento, ano sabi rito? Nagkukwento siya. Meron siyang nakitang nadaan ng bukid ng isang tamad na napapabayaan at talagang puro dawag at halos yung bakod ay gumuuna. Ang sabi niya, ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha kong magandang aral. Konting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalukit. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng kanilang kailangan. Alam nyo, ito'y kahalintulad ng binanggit na pagdating ng magnanakaw. Kailan tayo kumilos? Yung pag-atake ng kaaway sa bakod ng ating pamilya against sa gawa ng devil, baka gumuguho na, kaya ang kaaway ay napapasok na ang ating tahanan ng direkta. Walang kahirap-hirap. Kaya ano sabi rito? Darating habang ikay namamahinga, tutulog-tulog, wala kang ginagawa para sa pamilya. Hindi mo nakikita ang focus mo lagi ng makasanlibutang bagay at nawala na yung focus sa mas mahalagang spiritual. Ano sabi rito? Darating
ang magnanakaw upang kunin ang lahat. Ano ibig sabihin? Walang matitira sa iyo, mawawasan. Huwag natin hayaan yun. Alam niyo yung dumating yung salot sa panahon ng Paraon, nung nagkaroon ng matinding salot sa Egypto. Ang isa sa dumating na salot doon ay yung palaka. Yung salot ng palaka. Ang sabi rito, nakiusap yung Paraon kay Moses na manalangin para yung mga palaka ay mawala na. Kasi ang daming salot na palaka sa harian. Ang sabi ng Paraon kay Moises, kasi kinikilala niya si Moises bilang lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ang Ehipto na lumayas yung mga salot na palaka na yan. Tinanong siya ni Moises, ang sabi rito, kailan gusto na palayasin ko yung mga palakang yan? Sabi ng Paraon, bukas. Bakit hindi ngayon? Yung bang ito yung malimit sa mga tao, di ba? Bukas na. Sa ibang araw na. Kaya natatandaan ko yung binanggit ni Bishop, yung karanasan ni Bishop Levi sa Los Baños. Meron siyang inabot para bagyan ng salita ng Diyos. Lagi niya pinupunta pag nasa mayon doon siya. Every time na nagkakausap siya patungkol sa salvation, sa paglilingkod sa Diyos, bukas na sa ikaw, dapat na yan. Sabi, huling balik ni Bishop, yung pa rin na sabi, sa banda riyan, tayo may magkakasama. Ang problema, namatay sa banda rito. Hindi nakarating sa banda riyan. Ano ibig sabihin? Pag meron tayong hinihiling na pagbabago ako naniniwala, lahat tayo gusto natin magbago. Patungo sa mabuti. Lahat yan, unquestionable yan. Alam ko yun, deep in my heart. Lahat tayo, wala namang magdi-desire sa atin na ayaw na natin magbago. Lahat tayo, for the sake of argument. Lahat tayo gusto natin magbago. Kaya lamang marami ang gusto bukas na. Sa makalawa na. Katulad ng Paraon. Ano? May salo. Nawawasak na ang Ehipto. Pinakinggan naman siya ni Moises. Na ipanalangin siya. Tanong ni Moises, kailan gusto mawala yung salot niya? Bukas na lang. Pwede naman ngayon. At yung panghuli, ano yung una? We ought to be men of grace. Yun yung unang G. Pangalawang G, growth. Ang pangatlo na G, we ought to be men of grit. G-R-I-T. Alam nyo, sa dictionary, marami kahulugan niyang grit. Sa atin, yun yung nagnangalit ng ngiti natin, yung inginangalot na nag-ano tayo. Pero yan, ang kahulugan pa niyan, ay tumutukoy doon sa tinatawag na determinasyon. Yung strength of character ng isang tao. Ano ibig sabihin nito? Dapat ang mga tatay merong matatag na karakter. Bagaman nagkalat ang tukso ng kaaway, hindi matitinag. Matatag. Ano man sitwasyon sa pamilya, hindi kayang buwagin yung pagiging makadiyos na. We ought to be men of grit. Under none, we ought to be men of courage. Dapat, men of courage tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo ulit sa 1 Corinto 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Mga tatay, matatag tayo. Kasi kapag tayo mahuna, pag tayo pahabay-habay, kawawa naman yung ating mga anak. Maraming ganyan. Marami na kaming na-encounter, mga kapatid. Marami na kaming nakakilala. Kasi ang aming paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang dito sa ating iglesia. Kami nakakarating sa iba't ibang iglesia saan kami dalhin ng Diyos. Iba't ibang iglesia. At marami kaming ganyang nakikitang karanasan. Mga pamilya na wala sa paglilingkod dahil sa ang tatay na apektuhan. Kaya kapag tinignan nyo, gaano katindi ang responsibilidad ng Ama? Hindi ito simple lang. Kaya mismo ang Diyos ang nagtatag ng liderado natin sa bawat pamilya na pinagkatiwala niya sa atin.
Huwag natin pairalim yung ating pansamantalang kaligayahan sa mundong ito. Huwag natin panghinayangan yung mga magagandang bagay sa mundong ito na maaaring maranasan at maglalayo naman tayo sa ating pamilya at sa ating Diyos. Kaya nga tawag sa mga tatay, sa mga Pilipino, haligi ng tahanan. Kaya kapag ang isang bahay ay nag-iba ang haligi, tumatagili dyan. Di ba? Pag sinabing haligi, yan ang bumubuhat ng buong bigat ng tahanan. Eh paano kung mahunat? Hindi matatag. Kaya pakatatag tayo mga tatay. At gaya sinabi ko, huwag tayo mati-discourage kung may mga naranasan tayo, tilaga ba tayo ng hina. Kaya nga may pagkakataon tayo eh. Kung tayo yung paraon, nasabihin natin, ngayon, gusto nating magbago. Ngayon, gusto nating sundan ang kalooban ng Diyos dahil hindi pa naman huli ang lahat. Under nung men of grit, yung una, men of courage. Pangalawa, men of conviction. Pag sinabing conviction, yan yung malalim na pinaniniwalaan mo, na sukdulang itaya mo ang buhay mo, kasi yun ang conviction mo talaga. Nagagawin mo or hindi mo gustong gawin kasi nga yun ang talagang conviction mo bilang lingkod ng Diyos. Halimbawa sa Biblia, di ba sinasabi, huwag kang papatay. Di ba? Conviction natin para makasunod sa kalooban ng Diyos ay huwag tayong pumatay. Na kahit anong mangyari, hindi tayo papatay kasi nga sinasabi ng Diyos na huwag tayong papatay. Yung conviction na yun ay conviction na kung saan ay biblikal na ating pinaniniwalaan. Pero siyempre, dapat higit pa ron ang ating pagkaunawa. Dapat higit pa doon ang lalim na kaya hindi ka papatay kasi nga pinagbabawal sa salita ng Diyos, sasabi huwag kang papatay. Pero dapat makita natin yung mas malalim. Ano yung mas malalim? Ang Diyos ang may likha ng buhay. At ang tanging Diyos lamang ang siya may karapatang bumawi ng buhay na yan. Dapat ganun kalalim ang ating conviction. Abot sa pinakabato na pundasyon. Diba? Tingnan natin yung ating conviction. Gano'n pa talaga tayo katindi sa paniniwala na gusto natin, ano man ang mangyari, gusto natin itaguyod natin ang ating pamilya patungo sa Diyos. Baka tayo paano-ano, pag-iwang-iwang. Diba? Kaya mahalaga yan. At panghuli sa panghuli, under ng men of grit, yung men of commitment. Yan na yun, yung commitment, yan na yung panghuli. Yan na tayo magwawakas. Lahat naman tayo ay gaya sinabi ko. After nitong message na to, mamaya lang maraming pagsubok tayong kakaharap. Diba ang ating abutin? Pagsubok na pwedeng sa pamamagitan ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating magulang sa ating tahanan, ay ma-challenge ulit tayo. Pero napakahalaga ng tinatawag na pangdulo, yung commitment. Yung bang ikay nakatalaga na ano man ang mangyari, hindi ka na mababago. Sa Diyos ka na. Gusto may maayos na pamilya. Gusto may maayos na pagsasama ninyong mag-asawa. Gusto mo'y matagumpay na iyong mga anak, hindi lamang sa mundo-mundo, kundi maging sa spiritual na buhay. Alam niyo po, bilang pagtatapos isang ilustrasyon, may isang guro ang naghawak ng isang malaki-laking baso ng tubig. And then, itinanong niya doon sa mga nakaupo, sa mga ka-estudyante. Sa tingin niyo, ano ang timbang nitong hawak kong baso nito na may tubig? Ano ang bigat nito? May mga sumagot, pangkalahatan, ang sagot nila, nasa pagitan ng 300 to 500 grams. Sabog sa nang hula nila, pinamabigat na timbang ng kalahating kilo.
Sabi ng tagapagturo, ng professor, ang tunay na timbang nito, technically, pag ipinatong nyo, kalahating kilo. Pero naiba timbang nito, depende sa tagal ng pagkakahawa ko. Iisa yan sa umpisa, hawak ko yan. Pero bakit pag naglaon, parang napakabigat na yan. Ganun din sa ating buhay, mga kapatid. Yung ibinibigay sa atin ng Diyos, lahat kaya natin yan. Yun ang pangako ng Diyos eh. Lahat bibigyan tayo ng pagsubok. Gaano ka katatag na nang hahawakan? Alalahanin natin bilang tao, limitado tayo. Yung tayo isang oras nang may hawak na kalahating kilong baso, talagang mapipilitan tayong lumabagan. Ano ibig sabihin? Meron Diyos na kayang gumawa sa iyo. Yung imposible na kaya mong gawin bilang tatay, bilang nanay, bilang anak sa inyong pamilya, para bagang imposible, sa Diyos mo ipagkatiwala. Kaya ka nila. Sa oras na ito, marami tayong kinakaharap. Kanya-kanya tayo na kinakaharap. Kanya-kanyang pagsubok ang ating kinakaharap. Bilang tatay, tayo dapat kakitaan ng unang-unang katatagan, ng unang-unang pagsisika, ng pagtitiyaga, na may taguyod ang ating buong pamilya. Ano man mangyari, pagdating sa dulo, sama-sama tayo. Salamat. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan ng Diyos, palakpakan natin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo lahat ay tumayo at tayo manalangin. Aming anong dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito na Ikaw ay nagpahayag sa bawat isa sa amin. O Diyos, salamat po sa napakahalagang pahayag mo na ito. Na ito'y kumakatawan sa bawat pamilya na pinangungunahan ng mga tatay. Na sa umagang ito ay pinakita mo, itinuro mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. O Diyos, gaya po ng iyong mga salita. Kung kami ay ihiwalay sa iyo, wala kami magagawa. Kaya marapat lamang na kami manatili sa iyong presensya upang mga bagay na mahirap sa akin ay aming magagawa para sa iyong kapurihan at para sa kakinabangan ng aming pamilya na pinagkatiwala mo sa amin. Dalangin ko po, Diyos, sa bawat pamilya na naririto at maging nasa mga tahanan. Patuloy ang mga patuloy, O Diyos, na kalingayin mo po. Ang kaway, wala nang ginagawa. Kundi ang wasagin ng mga tahanan na iyong binuo. O Diyos, tulungan mo po kami na sa umagang ito ay makita ng bawat isa sa amin ang tunay na kahalagahan ng pagsunod sa iyo. Upang iyong kalooban sa bawat pamilya, sa bawat tatay na ginawa mong tagapanguna sa mga tahanan, ay patuloy na mangyari sapagkat ang naisin mo ang lahat ng tao ay maligtas. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, tunay nga po ang mananakabuti. Pagpalain mo na po ang mga kapatayan, maging mga kananayan, mga anak, na kabilang sa iyong iglesia. Sa iyo lahat ng papuri at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan natin ating Diyos.